Breaking news mga kababayan. Ako po, ito na. Supalpal. Itong si Luistro na sobrang kapal ng muka. Ito po ang binira ng magaling na abogado. Binira ang kakapalan ng muka. Itong sila De Lima, sila Benny Abante na sobrang bastos ang bunganga. Dahil nga po sa pangbabastos kay Kong Marcoleta, binira din ng binira ng mga taong bayan itong pastor na bastos na ito. So ngayon mga kababayan, kaya pala gusto nilang ma-impeach itong si Inday Sara, takot na takot pala sila na maging presidente ito. Ayan no, may mga natatakot na maging pangulo si BP Sara. Ayun kay Rep Suntay. Nako po, eto na. Sa tingin nyo, kaya ba nilang i-convict si Sara Duterte? Di ba mga kababayan? Wala namang resibo na katotohanan. Puro chismis lang. Kaya nga nabubugbog sila ng Korte Suprema. Itong si Tito Soto, tila ganadong ganado na buksan ng impeachment. Pero sinupalpal ng Korte Suprema. Panoorin po natin mga kababayan. Ito po ang pasabog ni Rep Suntay. Ito po. Talagang palagay ko ang pakiramdam ko lang, pakiwari ko madaming na doon sa Kamara na natatakot na maging Pangulo si VP Sara. Baka biglang pagka naging Pangulo si Vice President maimbestagahan at talagang mag-launch ng investigation tungkol doon sa mga anomalyang nangyayari at siguro yung mga iba natatakot. Sandali ito ay makakasama natin si 4th District Quezon City Representative Bong Suntay. Kong, magandang gabi. Admar at Paul po inyong makakasama. Magandang gabi, Kong. Hi, Admar, Paul, magandang gabi. Good evening sa inyong dalawa. At syempre sa Opo. lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ano po ang mga mahalagang bagay kung meron man po sa naging impeachment hearing kanina? Well, Admire, Paul, I think yung what transpired is something which was not surprising. Alam na naman natin nung una pa lang that yung the committee would vote that way, which was to say that it was sufficient in grounds and there is probable cause. Opo. Nagkaroon pa ng drama kung bubuksan ba yung box doon sa pinakaunang impeachment hearing, naglatag na po mismo ang BIR ng mga pamantayan kung kailan lang pwede galawin ito. Bakit pa kaya tinalakay nila ito kanina, Kong? Well, most probably for optics, alam naman natin na hindi pwedeng buksan yan dahil yung mga BIR returns na yan talagang merong lang mga guidelines kung kailan pwedeng buksan yan. And pagdating sa Kongreso, pwede lang yan pagka in aid of legislation yung ginagawa. As we all know, yung impeachment proceeding na tinatalakay sa Committee on Justice is not in aid of legislation. It's an impeachment. It's kaya hindi pwedeng buksan. In fact, yun din yung naging position ko doon sa pagbubukas nung AMLA report, pagbibigay ng report ng AMLA. That should not have been done. Dahil alam mo, while there are exceptions kung kailan pwedeng i-divulge yung AMLA report or kung kailan pwedeng i-waive yung bank secrecy, which is totoo naman. Pag impeachment hearing, pwedeng ma-exempt dun sa bank secrecy law. But alam nyo, there are dalawang proseso yan Yung tinatalakay sa House Justice Committee, preliminaries yan, hindi pa yan yung hearing proper. Because an impeachable officer is considered impeached once the articles of impeachment is transmitted to the Senate. Tapos noon, yung Senado will convene itself into an impeachment court. Doon pa lang. Yun pa lang yung impeachment hearing proper. At doon pwedeng i-exempt o tignan yung AMLA report or pwedeng
ma-exempt sa bank secrecy. But as we all know, binuksan rin nila yan. Dinivulge rin. Opo, Kong, kapansin-pansin din kanina, every time natatawagin po si Congressman Marcoleta, laging dinidescribe po na hindi siya parte ng committee po. Necessary po pa po ba yun or parte pa rin ng optics? Well, in that aspect naman, kasi hindi talaga miyembro si Congressman Marcoleta ng Committee on Justice, kaya hindi talaga hindi nakakapagtanong at hindi sila maaaring bumoto, but maaari silang magbigay ng manifestation. Sadly, kanina, Admar, hindi ako naka-attend ng hearing because there was a conflict in my schedule, pero gusto ko nga sanang mag-attend ng hearing na yon because I wanted to raise certain points. Opo. Dito naman tayo sa pag-usad po, no? Kasi ang susunod nito ay sa plenaryo na. Ayan mga kababayan, kasi nung nakaraan po mga kababayan ko, itong yung pastor na si Abante na nanalo dahil ipinanalo ni Garcia. Yan po sinasabi ng mga kritisismo. Itong si Pastor Abante, sobrang bastos ng bunganga. Pastor pa naman. Yan po ang sinasabi ng mga basher. Na itong pastor na ito, akala mo santong kabayo pero kasabot naman sa mga nakawan. Yan po yung mga sinasabi ng mga Marines. Yan ang sinasabi ng mga kritisismo. Akala mo kung sinong pastor na mabait. Yung pala saksakan naman ng kademonyohan. Yan ang sinasabi ng mga bash mga kababayan kasi sobrang bastos ng bunganga. Gustong-gusto ipa-impeach si Sara pero itong pastor na ito magnanakaw naman. Yan ang sinasabi mga kababayan Kaya supalpal itong si Pastor Abante na ipinanalo ni Garcia kay Kong Marcoleta. Ituloy pa natin. Ito po ang sinasabi ng mga tao. Every beginning has end. Parang may way lang. And the end is near sa mga korap. Sinungaling, magnanakaw at komunista na politiko, lalo na sa mga kongresista. Ayan grabe viral pala ito. Takot ang mga buhaya at mga magnanakaw ng mga congressman, baka ito na ang ikakulong nila dahil sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Talagang iimbestigahan silang lahat. At kung mapatunayan, diretso kulungan, period. Kay Inday Sara lang ang may hustisya, halaka. Takot na takot yung mga kurakot na congressman. Pag nanalo si Sara, may request to Sara unahin ang mga ito. Glory, glory. Hallelujah. Irene 1. Kita nyo, mauunang makukulong dito si Luistro. Malamang, sabi ng mga tao. Po sa salang itong impeachment na ito. Meron po kasi kaming nababasa ng mga balita. Pwede nyong i-confirm, pwede nyong i-deny. Kung ano lang po yung nalalaman ninyo, lalo na yung naging post din ni Congressman Pulong Duterte na nag-iikot na ba, may pinapatawag ba mga chief of staff, may mga pinapangako na ba na ganito yung project kung hindi ka tatalima, kung hindi ka susuporta sa impeachment, wala kang project at kung ano-ano pa, Kong. Well, maaaring ganyan. Alam mo, as what happened nung previous impeachment, di ba, sinabi rin ni Congressman Toby Chanco dyan, na during the previous impeachment, may mga pinangakong mga proyekto na ibibigay if you vote in favor of the impeachment. Ngayon, ako wala naman lumalapit sa akin. Siguro hindi hindi naman ako naaalok ng anong project. Siguro more or less alam na siguro nila kung ano yung boto ko kaya hindi tayo nilalapitan. But Ayan mga kababayan, kaya dumami po yung boto na yes para sa ma-impeach itong si Sara Duterte dito sa mga congressman na ito dahil po binayaran. Yan po ang mga kumakalat na balibalita. Gaya nung nakaraan, si Senador Marcoleta na rin ang nagbunyag dito, binulgar, na kada isang pirma may 20 milyon tapos sagana pa sila sa proyekto. Ganyan po mga kababayan, ganyan po ang ginagawa
ng mga magnanakaw na yan. Akala mo pera nila, yung pera ng taong bayan. Kaya gusto nilang ma-impeach si Sara dahil takot sila na maging pangulo ito. Hala ka, yari kayo. Yari kayo. The karma is coming. The end is near. Nako po, yari na. As far as my projects are concerned in my district, alam mo, meron tayong mga kagaya yung mga ini-endorso ko for medical assistance. Alam mo, bumalik sa akin yung ano at yung mga pasyente at sinabi hindi na raw sila tinanggap. So sabi ko, siguro maaari siguro I'm being penalized for yung aking stand, yung aking posisyon pagka ako nagsasalita, siguro that's part of it. Opo. Sakali naman po, Congressman, na katigan ng Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte na meron niyang mali sa proseso po ng Kamara. Do you think maglalakas loob ulit yung mga nasa committee nito, lalo na yung mga kongresista na talagang against na against dito sa pangalawang Pangulo na maghain ulit next year? Kakayanin pa ba yan dahil 2028 na, election na rin, 2027 next year. Alam after mo, 1 yung year. pangatlong impeachment, palagay ko, hindi na dapat at hindi na dapat payagan. Pero alam mo, hindi natin masasabi. Madami talagang palagay ko, ang pakiramdam ko lang, pakiwari ko, madaming na doon sa Kamara na natatakot na maging Pangulo si VP Sara. Baka siguro, ang kinakatakot nila, baka maimbestigahan sila. Ayan mga kababayan, kaya pala ayaw nilang maging presidente ito kasi nga talagang makukulong ang mga hinayupak na Hestas Barabas sa mga ito. Walang iwanan, solid Sara Duterte, kami Pampanga, dating loyalista. Pero ayaw ng mga bobo kasi, ala ka sabi ni John David. HOR majority dyan mga buhaya. Kaya gusto nila si Sara mawala. O yan ang sabi ni Doming. Grabe mga kababayan, tuloy pa natin. Kaya yung mga iba gustong-gustong ma-impeach si Vice President. Kung si Paul po ito, may babalikan lang ako no doon sa napapabalita na may mga tumatawag doon sa mga chief of staff no. Hindi ba lalabas na another abuse of power, authority na naman ito, na hindi na ba ito bago para sa mga kongresista na mahilig sa ganitong klaseng paggamit ng kapangyarihan para lang masunod yung mga gusto nila, lalong-lalong dito sa pagdating sa impeachment versus Vice President Sara? Well, Paul, personally, hindi ko ma-confirm kasi yung storya na yan because as we all know, Congress has been in recess. May 4 pa lang kami babalik. At ako naman walang nakukuhang tawag o walang nakukuhang alok na additional project in exchange for my votes. Kaya hindi ko ma-confirm yung veracity ng storya na yan. But of course, hindi rin natin dinidiscount dahil kagaya ng una kong nabanggit na that was already opened or mentioned by Congressman Toby Chanco when he said that during the previous impeachment talagang maraming insentibo ang ibinigay sa mga miyembro ng Kongreso na boboto to impeach the Vice President. Pero ang problema dito, yung mga kongresista naman na sabihin natin na hindi pabor para sa kanila dahil yung mga constituents na sinabi mo kanina, medical, free education, lahat-lahat, support, benefits, maaapektuhan. Hindi nagagalaw yan para sa mga nasasakupan ho ninyo, halimbawa. Well, totoo. In fact, ako dahil even before, pagka pumapasok ako sa Kongreso, madami akong mga kasamaan sa Kongreso nakakausap and a lot of them are not in favor of this impeachment, in the second impeachment. Dahil ang concern nila, alam mo, sa dinami-dami ng kontrobersya na bumabalot ngayon sa Kongreso, hindi na kailangan dagdagan ng isa pang issue na kagaya nitong second impeachment proceeding.
Ayan, mga kababayan ko, totoo naman talaga na grave abuse of discretion ito. Yung pagmamalabis ng kanilang kapangyarihan para lang gipitin si Sara Duterte. Wala naman talaga silang may pakitang resibo na magpapakita or magpapatunay na si Sara ay nagkasala. Di ba, mga kababayan? Takot na takot lang sila na si Sara ay maging Pangulo ng Pilipinas dahil alam nila the end is near. Mga hestas barabas na mga magnanakaw na ito, mga kababayan ko. Kaya kayo yung humusga dito, mga kababayan. 'Di ba? For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po sa inyo.